for some reason, which Wala is pa. yun yung madalas na nakikita nating ma-pick alongside with the Ligaya. Oo. So, Pwedeng wala pa or baka ngayon pa lang nila may ipipik dito. They just prioritize the Hilda for now for that chase potential. At syempre para at least ma-man down niya si Link. Pero J4 Blades is back with their Link, man. Sobrang ganda ng performance niya yesterday. So ito ang kailangan kakatakutan din ng Margay Rojas and Jello X with the Beatrix. This is still a very underrated na marksman, and that burst, AoE burst can still be respected. So, nag-take ng time ang side ng Margay Rojas kung anong ipipiliin nila, and they took the Brody pick para at least ma-outrange niya. Kasi pagdating sa AoE, mas malaki bigay ni Beatrix pero ang bawi naman ni Brody is, yun nga, yung kanyang third part memory and to capitalize, of course, the Malefic Gun para lumaki ang kanyang range. and not to mention, ito lang little bit of trivia pare ko yan. Kung ewan ko nakita mo yung post ng ating page doon sa ating butihing si Consular Igayap, no, doon sa kanyang page na itong Barangay Rojas Prime naka-jersey sila nung lumahok sila nung lumahok. And there are certain teams din yata I think na nakapasok din na qualify para sa ating final rounds na naka-full jersey din. So I think these players are not just members of the barangay. Parang in a way din kasi amateur din sila on a way na talagang magko-compete sila ng as a team bilang isang competitive team sa MLBBC no. So hindi natin talaga hindi natin talaga pwede sabihin na malalakas ng mga teams especially where on the several final grounds no. So yeah. And one of the players I've seen so far na talagang kahit ako na believe I do know na notify mo or naalala mo itong si Pew Pew na sobrang tigas niya sa kanyang roaming capabilities na talaga naman nagbigay din ng edge dito sa ating team Tatalon na makuha yung 3-0 sweep nila against their opponents last night. Meanwhile naman dito naman sa ating Barangay Rojas meron silang ugali na yung testing the waters sa kanila nag-origin Sila yung pauna-unang team na nagpatalo ng game number 1 and just all of the sudden tinapos nila laro on 3 separate games with a straight na walang katumpok. Ito yung although medyo redundant na tayo sa testing the waters, ang Barangay Rojas ang nagpa-manifest ng ganong klaseng tema mula sa atin So at I think malaki na rin yung sobrang laki na rin yung stakes dito. This is semifinals. So winning this one will be getting you a chance to compete to that 50,000 champion prize. Pag natalo naman kayo dito, well, you still have a chance naman to battle out and to end your tournament with a good note dahil nga meron pa rin tayong Battle for Third tomorrow. So, it's still not the end of the world para sa dalawang teams na matatalo this night. At paghihirapan ulit nila to get that 10,000 second runner up. And of course, the losing team tomorrow for the championship rounds will be receiving 20,000 as well. Because siyempre, supportado yan ng ating mabuting Councilor Igayap, of course, to our District Force SK President Cyrus Amaranto, and to respected Sir Erwin Tulfo. So, back to the drafting. Ito na yung nahanap mo, Coach Taz. Hindi pa nila pinili dito kasi hindi nila binan and they had the opportunity to do so. So, ilaki na agad. Huge spacing ang gagawin ng Rojas dito for Brody na makapag-preheat. Well, yep, that's true for the Barangay Rojas pero wag nating kakalimutan na Jake or either Jake, the dog, has managed to at least pull off once again yung kanyang lapu-lapu which given the impression sa atin nung kanilang first 2 games na gumamit siya ng lapu-lapu na naging catalyst talaga ng team Barangay Tatalon. Grabe yung initiation tsaka yung syempre yung aggressiveness and decisiveness nitong si Jake the Dog. Paggamit niya yung kanyang lapu-lapu which is yun din talaga nagbigay sa kanila ng opportunity to start the game on a higher note. No, I mean talagang na-snowball nila nung nag-execute sila especially with the lead of Jake the Dog nung once na set up siya with the stun and so well set up to the skill ng kanyang bravest fighter, doon na nag-snowball yung kanilang lead and now having to see na magagamitin niya ulit to for this time around para sa ating semifinals pare ko is something we are looking forward to kasi like what I've said kanina, Hylos not yet to pick pero hindi ito yung ating definitive na lagi nakikita sa Hylos for the long run dito sa ating tournament proper no.
Hylos tends to go onto the XP lane, pero right now, he's not gonna be playing as Post 5 or Roamer. Tingnan natin kung ubra para sa ating side ng Barangay Rojas. I think it is Dalia Bardi kasi ang roamer dito for the side of our Barangay Rojas. So, siya ang gumamit ngayon ng Hylo. So, it's a possibility din na siya nga ang mag-roam and heal the Ghost on XP. But again, they can be switched up kasi both of them has the same emblem. Both of them has the same revitalize. So, ano yan parang interchangeable yung Coach Taz Bahala sila kung sino talaga magro-roam, pero more or less, it's all about the rotation din. Siyempre, may mag-XP para magkaroon sila ng power onto the side lane as well. But overall, doon lang naman sila babase sa dalawang players na ito or sa dalawang hero na ito. But nagkakaroon tayo na agad ng konting pause. Maybe nagkakaroon tayo ng konting lagging into the event. I think nasa ibang event ulit tayo. So, di lang namin sure kung saan kasi di sinasabi sa amin. Pa-mention naman kung asa tayo lugar ngayon kasi kami nasa online kaya alari kami camera dyan to check you up kung ano na ba ang ganap dyan sa ating lugar. Yan, I mean, kung ano man ang ganap niya sa onsite, pinapangarap din namin yung maranasan, no? Dahil syempre, iba pa rin yung ambience na nandun ka sa onsite. But yeah, unfortunately, nagkaroon na yun ng konting a little bit of technical difficulties from time to time. And yeah, we already use yung ating pause. Hindi pa lang natin ako-confirm kung sinong team. Kasi as per our rules, merong isang beses yata o dalawa. Dalawa yan, take for the correction, no? Parang yan din na. Dalawang beses na pwede mag-pause yung separate team. So yeah, i-confirm na natin yung sa back and later on if sakaling mauulit yung ating pause. But yeah, I would really say that I'm pretty excited to see that these teams, yung ating Barangay Tatalon and Barangay Rojas, is magtutuos para sa kanilang spot para sa finals tomorrow. Dahil like what we've seen so far, pre, yung apat na teams na nakita natin na nakapasok for the semifinals are the best of the best na nakita natin dito sa ating torneo. At talagang ina-expect ko talaga na explosive yung gagawin nila dito. Same thing yung scenario with the both side of the teams. Parehas silang explosive when it comes to their play style. And syempre, like you said, style of clashes nga naman lang makikita natin dito. We're gonna be looking forward to it. At sigurado akong this is a treat para sa ating lahat. Yes, sir. Ito, continue na ulit tayo. We are back on the ball game. I do hope na kung ano man ang ating mga internet disconnection or kung kailangan nilang ayusin is naayos na. To start up the first game of our semifinals. And syempre, konting reminder lang din sa mga viewers natin dito or sa mga taga-onsite, mag-wear kayo ng jacket, magsuot kayo ng sweater. Huwag nyo iiwanan. Sweater yun, coach. Sweater. So, huwag nyo iiwanan. At, syempre, lagi kayong mag-iingat. Yun na lang, uminom ka ng gamot, di kayo matulad sa akin na, as of now, nilalagnat. Okay? So, lagnat to kasi malayo ako sa aking Babylons. But, Coach Taz, pumapalo na si 0-2. Okay, titignan natin another team fight. We're gonna be bowing here. Napakaaga ng ating arangkada ng ating Barangay Rojas, and now they're gonna be changing and as well going to flank in under the tower, pero sa gitna kumilya pa rin ang ginagawa ng ating Barangay Tatalon. Here comes Jake the Dog going to in, and ito na yung sinasabi ko kanina alongside with J4 Blaze, able to kill everybody from the side ng Barangay Rojas. The Switch Sharuda Uno Reverse. Did it again mula kila J4 Blades and partida, wala pa siyang ultimate doon. I think napalalim na masyado sila 0-2. They start up the fight but they didn't able to close it out. Kaya doon sila medyo na-punish ng kaunti. Although si Piu Piu naka-ready na agad. J4 ready ka to ulti, nagparamdam na rin siya. Pero grabe yung sakit dito. Dalia Verde, luwalakad siya men and dinaanan lang, inapakan lang, nirakan lang dito si J4 Blades and getting the shutdown at least for that support. But nevertheless, they're able to deny the purple buff. Para kay J4 Blades, yun naman ang gusto talaga ng side ng Barangay Rojas. Magandang bawi rin naman yun para sa Barangay Rojas, no? A little bit of a 500 gold difference dito, pero makakalsuhan ng konti si parang J4 Blades. So, makakalsuhan talaga, men. Dahil yung ating turtle is already been up and ready for the taking. At kita mo naman, nakaposisyon na kagad ng Barangay Rojas. Proactively, as early as possible, they wanted to emphasize that they are
edge when it comes to the team fight. And now, pumasok na dito si G4 Blades alongside with the Angela, if I'm not mistaken. But right now, kaya tang si Jake the Dog, yung nandoon na yung bravest fighter natin, bigla na lang mananapas at pupugutan nga ng ulo. Pero it's the other way around dahil yung ligaya ang kikitil sa isang member. I mean, ligaya mawawala sa mapa dito. At Jake the Dog was able to at least stain si parang 0-2 kapalit ng total buff. Purple buff for a huge kill, and although yes, nawala yung turtle dito sa hand ng ating barangay tatalon, but very, I think in that one moment, very worth it ang nangyari sa kanila. At again, nakakuha pa si J4 Blades ng paraan para maibalik yung kanyang sustainability or resource when it comes to the energy. Kaya again, the Uno reverse of the century, pero nagparamda agad yung chip. Ito na agad si Jamin at siya naman ngayon ay mapupurnada. Jake the Dog ang pumapalo sa batang likod. Bravest Fighter is beautiful pero wala masyadong stun. Nilakad na ni Dalia Verde ang kanyang glorious pathway, habang si 0-2 naman ay may ipit din sa gitna, pero kailangan na makatakbo nila 0-2. Ito si Dalia Verde, sumisipa pa si Anal once again. Medyo kaya pa naman niya makapag-print sa batang side lane, but upon that skirmishes, no one died. Grabe men, napakatigas, napaka-aggressive ng Barangay Tatalon. And actually, kahit na nagsaset ng facing yung Barangay Rojas, ready, agad-agad sumagot ang ating mga taga-Barangay Tatalon. And not to mention, Jake the Dog, grabe, bravest fighter once more, were able to at least stun dito sa ating baba. Pero mukha yatang lalaban din siya. The Aegis is gonna be popping up para lamang mabigyan ng konting sustainability. Ayan na po, nakutal na nga. But yun, safety naman yung napuntahan dito ni parang 0-2 sa kanyang lane. I think shield lang yata yun, that is not the Aegis, kasi flicker ang gamit ni Jake the Dog, tapos si 0-2, and also of course J4 Blades has the red 3, so that is just a shield from the skills. I think, I'm not sure kung alin doon, but ito na nga, once again the turtle is being spawned. Naghanap tayo kung sino ang magpupull ng trigger, kumukuha ng mga information ng dalawang teams na ito kung sino ang kukuha niyan. Pero nagkaramdaman na sila, nagkakitaan na. Ito na si J4 Blaze at andyan na yung ating link. Nakaready si Pew Pew, sasagasa na ba siya, crash down, pero focus siya doon sa ating turtle. Malapit si Joy, si Super Chan naman ay mahuhuli ba? Hindi naman. At nag-electric flying bits siya para bumalis din ang kanyang takbo palayo. Although sinubukan niya mag-steal, but secure ni J4 Blaze ang turtle ngayon. Man, bibigyan lang isang kill coming from the side of Tatalon, pero yun na ba ang huli na ibibigay ng ating mga taga-barangay Tatalon dito sa ating barangay Rojas? So now medyo mabagal yung facing nila at hindi nila makikita or makuha yung opportunity of at least snowballing na yung kanilang klase ng composition. Not to mention that medyo late game scaling din yung kasi yung Brody So right now, I have the Luoyi rin naman para at least to emphasize to go for that lanes to lanes pressure just in case nagagawa sila ng play from the silence. Ang problema, men, Jake the Dog, he is all over the map, pre. Kitang-kita mo kung hanggang saan siya umaabot. Kaya nga, kaya para lang din siyang roamer, men. Pero ito na naman ba ang reverse sweep, or rather reverse uno na gagawin nila? Ito na ang Tempest of Blades menu, ay may knock-up ba? Wala naman. Angela combo link pala ang galawan nila. So mas magiging grabe ang sustain ngayon ng link. Pero right now, we will be having another pause and konting information. Wala kami information. So ano na lang, if kung mako-continue ito dahil binalik nila ang Ling Angela combo, men, ito talaga yung sobrang kunat na Ling at the same time sobrang sakit pa kasi all he needs to do is to focus onto the attack damage na offensive items na kailangan niya, and when it comes to survivability, bahala na of course si Sen or si Angela to provide that support for that Ling. Kaya this is a bread and butter combo na from time to time nangyayari na, lagi na ito nangyayari pero lagi naman kasing nagwo-work, so andyan pa rin yung option na yan. Yep, I mean, sustainability of the Angela as well, syempre yung threat ng bigla na lang magiging dalawa yung magiging kalaban mo. Eh, nandun pa rin. Pero grabe, Jake the Dog, mega kill na! Who let the dogs out nga? Ika ka dito, pero ginabitan pa ng Whistle Barrage dito ng Beatrix. Tatamaan naman, pero hindi nila magagawang ma-shutdown si pare natin Dalia Verde dahil siya ay isang Hylos at makuna-kunachi yan, tropa. Di pa napapakuluan si Hylios So makuna-kunachi pa yung mga laman niyan, yung mga tapa niyan. So
mamaya pa, kailangan pa muna lutuin to ng side ng ating Barangay Rojas. Pero tingnan natin kung kakaroon ng response man, teleport, diversion, or will be committed onto the bottom lane para madepensahan ito. At when it comes to the tower, even lang naman natin scoreboard, but si Jello man, ang lawak na agad ng range niya. Did he already build the Malefic Gun? Yes, first item. Yung Malefic Gun agad para ma-out, subukang ma-outrange yung mapantayan yung range dito ni Ainel. Habang si Ainel naman, Blade of Heptasis ang kanya ginamit para sa ambush effect or mas masakit na kanyang damage pag nagparamdam na siya. Pero nagtawag na ng kasama dito sila J4 Bladesman and Super Chad. Hindi man lang siya nagkaroon ng opportunity na magkaroon ng counterplay sana at partida pa. Wala siyang retry dito kasi ito na yung Turtle Coach Taz. Tignan natin kung gagawa ng contest dito ang ating Barangay Rojas kasi seeing to it, hindi sila capable to do so dahil bawas sila ng isang membro dito at yung pa ang kanilang core jungler, so that would be heading towards the packets ng ating Barangay Tatalon. Hindi lang yung turtle pa kukunin nila at pangangasan itong purple buff. Siyempre makakukuha ka dito ni parang J4 Blaze, you're gonna be going to mapa out into safety. Siyempre sa pamilya na naman ng ating Angela para lamang mabigyan ng healing galing and healing galing ang ating nag-iisang J4 Blades. Grabe yung support ni Send dito. All 99% kill participation for now. 007. Habang ito naman din si J4 Blades is almost the same as well with the 2-1-5 standing. Pero pag ganun yung nangyayari dito, mangyayari na lang, they can capitalize that rotation very well. Yes, they can try yung Rojas, i-bait out nila yung ulti ni Angela, yung heart guard niya, para later on is pwede sila magkaroon ng possibly pick for J4 Blades. But at the same time, magre-retreat na lang din dito yung yung Barangay Tatalon kasi they know that they don't have that capability to fight. So they're going to transition into a macro sense. And ganun na nangyayari. As long na wala ka nila mga utilities na kailangan nila, you can see at you can feel na iisihan lang muna nila, dadaanan kayo sa macro. Like basically 2-in-1 yung kanilang galawan. Kung walang fight, may push. So hindi nasasayang yung bawat time nila as of now. Yeah, definitely it is. Yun yung mga gustong mong gawin talaga, especially kapag ka medyo stagnant yung kalaban, just find anything. Pero Loyi, gumamit ang ulti doon. Para lang mo-teleport yung kasama niya, pero mukha yata mapamali ang kanilang teleport dito dahil si Jake the Dog lumaban sa tatlo. May kasama pang nakabuntod yung Beatrice natin, naka-free hit lang, napakakunat naman ang lapo-lapo na to. Umihin naman sa likod. Yung ating Link sumusundot na lang, makakakuha ng isa. Idol once again will be taken down. Just easy as that. At secure pa nga ng kahit pa paano ang ating Barangay Tatalo ng 1 versus 1 kill. 1-for-1 lang at wala ang marksman dito, and that is just a support na napatay dito. Pero si Jake the Dog yata ay may ipe sa apat, men. Kakayanin ba niya? May heart guard, syempre. Siya naman ngayon ang bibigyan ng malaki shielding, and on the beautiful brave spider will be stunning 2 members from the side of Barangay Rojas. Gumugusto kayo, pero mas gusto din ng Barangay Tatalon at tinalunan talaga nila mataga Barangay Rojas to capitalize that huge setup mula kay Jake the Dog. Grabe naman po itong lapo-lapo na ito, men. Bawasan nyo ako ng bawasan, okay lang. Pero pag once dinamba ko kayo, ibabalik ko lahat ng sakit na ibinato nyo sa akin. And that's what may pinag-ugutan. Part. Really tayo, pre. Nandun yung sagip pa pamilya natin kami from the Angela So anytime soon, at lalo't kung may confidence ka like Jake the Dog, pre, papasok ka talaga at papasok hanggat kaya mo, men. Isipin mo naman, na-burst down siya doon. Upon bamba out, nakita niya yung ulti ng Angela. Lamamba inagad, pero ito, another fight na naman. Grabe, ang ganda ng yin-yang combo doon sana na Luya, pero no, follow up si J4 na balag sa Blaze, meron din naman heart guard para at least magkaroon siya sa sustain, and nakatakas naman din siya. On point yung kanyang mga micro skills, so hindi naman siya napipick up ng ganun-ganun lang, and the Lord is still doing its job na mag-push sa bandang gitna, pero kailangan magdepensa ng Marino dito ang mga taga-Barangay Rojas, but I think they can do so kasi nga malambot pa lang ang Lord na ito. They still have another life at nakakapagdepensa naman sila ng maayos, pero nakikita mo yung Rage Jello, yung kanyang mga rocket tumatama na, yung kanyang heavy machine gun ay nararamdaman pa, and yung inhibitor tower sa bandang gitna nabutas na. Grabe, men. Butas na ang tarangkahan sa unang pagkakataon ng ating siege coming from the Barangay Tatalon. Mind you, that's just the first Lord. At nagawa nilang i-capitalize yun, men. Kita na rin natin yung defensive form ng Gold Seed sa 10k gold lead. At yung kanilang confidence, men. Lalo si Jake the Dog. Nako, sino ba nagpakawala sa asong to, pare, koy? Grabe, men. Who let the dog out?
partida wala pa si Finn the Human, kaya kayang-kaya na niya. He is basically a god here sa kanyang performance sa pinapakita. And kahit anong bigay nilang damage dito kay Jake the Dog, parang wala lang din, coach. Sa nakikita mo, like, tinatayuan lang niya. Yes, hindi pa yan tank, but he can already soak up and be the pill para sa side naman ng ating blue team men. So Jake the Dog is anchoring down the clash, the setup. Then once na nag-commit na sila, they can just take over the game right now. Okay. Pumapasok na naman, Jake the Dog. Ulit na dog out ka, ika nga naman. Ba't sa dalawa, kitang-kita. Malinaw pa sa malinaw. Ngayon naman, marangkada pa rin pa at gustong counterplay ng ating Barangay Rojas. Sadly, wala silang napitas doon. But the pressure is on. And look, Jake the Dog doing something na hindi natin na-expect. Wow. Talagang siya yung mag-a-anchor, siya ang mag-uumpisa ng laban, men. And syempre, he knows that the squad of Barangay Tatalon got their backs to each other, men. Hindi sila nag-iiwanan. Ang magkakasangga, magkakapamilya, magkakapatid ang mga yan, men. Pero that is still the game number 1 pa lang din naman. And seeing the performance of Barangay Rojas, yes, they kinda tend to check the water zero for the game number 1. But iba pa rin kasi, meron akong parang kasabihan or parang quote or iniisip dito na or mindset na as much as possible you win the game kasi much less games na mailalaro mo especially in the best of 5 and best of 7, lalo na if best of 7. So usually yun talaga ang maganda for a team para hindi sila masyado na mentally exhausted, but at the same time naman masaya makakita ng sagad na game, no, Coach Tas? Definitely is one factor din naman yun. Pero yeah, we've seen the history ng play ng Team Rojas. They managed to at least pull a 3-1 3-1 reverse sweep kahit pa paano. So, I would still really like to question, no, pre, kung ito na pa talaga yung talagang pinaka-height of the game nila. I doubt so. Kasi kahit pa paano nakakagawa sila ng flip From time to time, mayroong mga opportunities na nakaka-capitalize nila para at least kahit pa paano mapunish itong Team Tatalon or either Barangay Tatalon. The problem right now, mas pasyado ng palaki ng palaki as the game drags on. Malaki na palaki lead. Ito na yung Lord, arangkada na sa mid lane. Eto na, tatapusin na ba nila or will this be the defense of the century para sa side naman ng ating red team? Although hindi masyado nag-heavy commitment ang side ng ating Barangay Tatalon, pero engage na sila, nabutas na nila lahat ng talangkahan dito. Only the Nexus Crystal is exposed. Wayno once again, medyo bad na position, pero syempre meron siyang torn apart memory para makalayo siya. Ito si Yellow X, pinupurnada na ng 3, mukhang off angle yata dito ang Beatrix Man, at siya naman ngayon ang napatay na. May minions pa na lumalakad dito sa bandang gitna, mukhang matatapos sa nila yung game. Kakaroon pa ba ng reverse uno or it will be a comeback potential para sa side man ng ating Barangay Rojas? The fight is not yet over kasi na mali yung position doon ni Yellow X, kaya napitas siya at na-pick up siya ng 4. Ganda na sana yung kahit pa paano yung hit niya doon. The problem was medyo nakangklahan siya at malayo siya doon sa teammates siya para to follow suit doon sa mangyayaring dive or either initiation na gagawin dito ng ating Team Rojas, and they managed at least defend the base as for now. Pero gaano katagal? Yet, meron pa silang chance for the comeback dito dahil alam natin na once na Mega Minions na or Mega Crips na yung mga lumalabas dito, pwede pang mas malaki yung gold na makukuha mo. Pero nga, sa mid lane, lalabag na yung Glorious Pathway, nahuli ni J4 Blades ang dapat mahuli. Dahlia Varde will be wiped, will be killed right now, and the chase is on. Si Casey Blades, J4 Blades ay naghahabol, triple kill na, 0-2 is down on the ball. That's a 3 versus 5, and anytime, pwede nang persahin to ng ating Team Tatalon, Barangay Tatalon, dahil hindi pa tapos ang bakbakan. Doon sa may bandang top side, tatakbo na rin si Super Chad, and that's gonna be over dahil Barangay Tatalon will finish the game in an explosive manner. Wow. Talagang damba in this game number 1, Coach Tas, tong Barangay Tatalon natin, ha? Like, again, beautiful performance. No mistake. Or almost no mistake there. But then again, that is still just a game number 1. Medyo kinapasa rin siguro sa damage output dito si Joy at na early pick kasi siya. Hindi siya masyado nagkaroon ng manifesting dahil kulang siya sa itemization. So pag may Joy kasi supposedly na dapat nasa leading siya. Dapat
siya yung may advantage sa Jungle Book kasi medyo hihirapin siya makahabol, lalo na given the fact that she is focused on magic damage, and building ng magic damage is much parang mas mabagal, pero maganda naman sana yung output once you're able to reach out your core items. But it's already been way too late despite na meron na siyang Blood Wings and Starlings Hype tapos Holy Crystal. Tignan mo na may itemization ni Jaipur Blaze at the end of the game. It is complete lock in even with the bit of immortality to really extend the fight para hindi siya agad napapatay din pag pumapasok siya. Definitely it is, pero malalaman pa rin naman natin ang sagot at magiging sagot ng ating Barangay Rauhas para sa ating game number 2 in a couple of while, mga kaibigan. This is Coach Chat and BNB. Mag-break lang po kami saglit, magbabalik tayo in a couple of minutes break. Nitong nakaraang taon, naipasa na natin ang ating Anti-Child Labor Ordinance. Thank you kay Councilor Egayap. Dahil sa mga ito, higit 20% na sa mga batang ito ang naalis natin sa child labor. 20%, that's 1/5 of the 10,000. Tinanggal na natin sa child labor thanks to your ordinance. Tuloy-tuloy pa ang ating pagkilos para mapataas ang bilang na ito. Again, the goal in Quezon City, zero child labor. Isa rin tayo sa mga nangunguna sa advokasya laban sa online sexual abuse and exploitation of children as the worst form of child labor. Naipasa na natin ang ordinansa laban dito sa paglalayo na palakasin ang ating mekanismo for child protection. Kasama sa mga hakbang na ito ang ating Unified Referral System at ang preventive programs para may bahagi ang issue na ito sa mas nakararami.
Good evening once again mga kaibigan. Nagbabalik pa muli para sa ating round number 2 para sa ating match number 1 ngayong semifinal mga kaibigan between our Barangay Tatalon and Barangay Rock. So, yan. So mga kaibigan, nandito pa rin po kami muli magbibigay boses sa gabing ito. Ako po ay si Coach Tas at syempre kasama pa rin naman natin dito yung tropa nating si Paring BNB. Uy, ikaw ba si Coach Tas? Yung pogi na taga, hindi ko na sasabihin, baka madox. Pero, kidding sa ideas, series number 1, game number 2, Rojas though, similar setup from the game number 1 nila kahapon. Like, it's basically all over again. But the difference will be here kasi paldo din yung kanilang kalaban ngayon na Barangay Tatalon with a very dominating performance kanina. Like, clinically and strategy wise, halos walang error. Yes, from time to time, nakukot dito si Jello X at medyo bad yung position niya. They could have ended the game much early kung hindi siya pumisisyon doon na nag-iisa sa bandang baba habang yung the rest of the gang isa doon sa bandang taas ka nakikipagpalagan. Gusto niya sigurong sumilat ng tower like parang front door na back door Echebureche, parang ganoon, pero hindi niya nagawa kasi namatahan siya agad dito ng 4 hinabol siya doon, tapos yung 4 na kasama niya isa lang din naman yung pinofocus, so nagkaroon ng switcheroo ng trade-off, so hindi rin natapos ng Barangay Tatalon yung kanilang game kanina in a much faster sense, but they still got the job done. But nakalate na rin kasi at masyado na malaki yung hawak ng Barangay Tatalon sa mapa, kaya kahit anong effort siguro ng Barangay Rojas hindi na talaga nila makababawi yon. So this is their opportunity to do so, maybe start up the game early naman. At Coach Tas, what do you think pa kung ano ang magiging kailangan adjustment din ng Rojas? I think, hindi ko nakikita ngayon dahil hindi nila binand yung atin Lapo-lapo yan. Binigyan nilang, what you call this, respeto dito is yung chip ni paring Piu Piu, but ang priority ngayon ng ating Barangay Rojas is yung sa Celion, which is safe to say na pwedeng maging win condition pagdating ng league game. Pero kung early prowess kasi pag-uusapan, which is ito yung kung ano yung identity ng ating team Tatalon or Barangay Tatalon ang hilig nilang gumawa ng skirmish as early as possible. At sobra yung pag-test nila ng ng kanilang yung mga limit test nila, yung talagang hanggat maaga, bibigyan na kanila ng leeway yung mga sarili nila na gumawa ng play para makuha yung advantage. Hindi nila hinihintay agad-agad. Hindi nila hinihintay na maging even or equalize pa yung equilibrium pa yung kanilang momentum with one another. So right now, gusto nga nilang gawin yung with the sense of the Ligaya as well. Moscow, late game potentially type of marksman, pero hindi mo pa rin pwedeng maniin yung kanyang early potential dahil napakasakit ng Moscow pagdating sa early lalo't pag nakuha niya na yung kanyang ultimate. Saka lalo pa at mas bibilis yung kanyang attack speed once the core pa. So ito yung scaling din na masakit sa umpisa, mas sumasakit pa rin sa dulo. But against the Brody, I think Brody got the much better range, much better damage output in the early pa din. Moscow is still viable, but when it comes to the hierarchy, is mas gugustuhin ko si Brody na akuanin dito, or even the Bruno sana kasi nga lang binan ito at ayaw ibigay naman sa side ng Barangay Tatalon. At shoutout pala sa ating mga viewers natin dito sa comment section dyan. Unang game pa lang nagre-reach na tayo ng 120 viewers sa Facebook page po ng ating mabutihing Counselor Igay Yap. Kaya nakakatawa na marami nanonood sa atin. Plus meron pa tayong on-site at may mga live viewers din tayo dyan sa lugar-lugar. So although di namin kayo nakikita, basta tandaan nyo, nasa puso nyo kami. Wow! Nasa puso nyo kami. Pero okay, so oh my God, may kumukuha ng account natin. Oh no! Wait lang. Ayun, we're back. So yun, akala ko kakabahan ako dito Kasi sorry. Kaya nagkakaganyan kasi may kinuha kaming account na mayroon tournament lobby access para at least may provide yung tour na lobby para sa mga players natin, para nakukuha nila lahat ng skins, nakukuha nila lahat ng emblems, kumpleto, walang bawas, at mas less I think yung lag dito mas nakaka-help kasi yung tournament lobby sa mga mahihina yung signal para at least mas maging smooth pa yung ating connection dito, men. So
Yun yung reason din. So, salamat nga pala doon sa mga nakausap namin dito na nagpabigay tulong para sa ating tournament lobby. Of course, shoutout dito kay Boss Hit Suzen and kay Kirks and sa kanyang partner na rin na si Sedge Cass yan. Malulupit na caster yan. At kay Boss Yakuro na rin at Boss Tupe. Makikita din yan sa LCB. Oo Yan, nga pala. MVP, no? Malaki-laki yan. So, malay natin, one of the days, ito rin yung parang setup din kasi in the way. Who knows, di ba? Kung itong ating Barangay Galas, Quezon City, may slot din para doon sa, na yun, no? Torneo na yun. Nitingnan talaga nila yung mga capable players nila pa pwedeng pumasok din for that said tournament. Kasi hindi rin biro, milyones din ang pinag-uusapan natin doon. Pagdating doon sa, sa tournament na yun. So, hindi na ako masusurpresa if makikita tayo dito or sabihin na natin ito yung type of the tournament na ginagawa nila for the tryouts. Hindi ko masasabi yan, hindi natin yan. Siyempre, at least kahit paano chance for these amazing players nga naman, pre. Pero men, ito yung nakakatuwa. Ang Barangay Rojas ay ginawa ng respetuhin yung Lapu-Lapu. Ayaw na bigay kay Jake the Dog dahil palong-palo yung kanya mga palo with the Lapu-Lapu combo. Pero solid frontline na rin dito for Rojas. I think this is a good composition. Dalawang frontline na may malaking crowd control, isa taunt, isa displacement. And meron din palang ultimate dito Avatar the Guardian for Dalia Verde. Siyempre meron pa sang vengeance para to get all the aggros ng kanyang kalaban at to bring back yung damage because of that vengeance once again. Pero at last, ang pinili dito ng Barangay Tatalon na kanina ang lupit ng nag-a-atlas din kagabi. Like on point lagi yung mga huli dito. So are we going to see it once again ba for Barangay Tatalon at itatalon ba talaga nila ang 2-0 lead na for the match point or Rojas will be bringing back the trend from yesterday match nila? Just to recap, si Pew Pew hindi kumapit ng Atlas na yung kagabi na nagpakitang gilas at pinokis siya talaga yung talento niya pagdating sa setups at pagiging present niya from time to time. And makikita naman natin dito na kahit paano kung mababans man or mabibigyan ng respeto yung mga particular heroes galing dito sa ating Barangay Tatalon, may pang-angkla sila or may pamalit na at least magbibigay din sa kanilang winning condition. And so far, sa napapansin ko sa ugali ng ating Barangay Tatalon, yung gusto nilang gawin, yung pinaka last pick talaga yung ginagamit nilang slot for a certain player sa kanilang team kung na merong gagamitin, sabihin na natin expert doon sa particular champion or particular hero na yon. So, this is gonna be the game number 2 mga kaibigan between sa ating dalawang barangay. Tingnan natin kung sinong mananaig at makakuha ng pangalawang pangalo, kung ito ba ay ang ating Barangay Tatalon para makakuha nila at makamit ang kanilang match point o ang ating Barangay Rojas na magpapasabing testing the waters lang ko uli ang game number 1. Yes sir, pero patalastas muna tayo, patalastas o palatastas. Pero commercial, shoutout po dito kay pa-shoutout po kay Neil Christian Gricalda. Birthday niya po ngayon, pinapasabi dito ni Yeshua. So, happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Ayun. Tanda ka na tol. So, good luck. Uy, hindi gumagalaw si Jake the Dog ha, tapang ha. Early pa lang to, yung edit natin sa mid lane. Post 5 edit kung hindi ako nagkakamali. Ay, hindi. XP yan. Pero nasa mid lane. Pero ito na yung unang bakbakan ngayon. Ito na naman yung salubungan ng dalawang team. Napakahilig talagang magkarangkadahan sa unang minuto. At syempre, Puyo ang unang kukuha ng kill. Tanging pagawin lamang ng ating Barangay Rojas ay tignan na pamakalayo ang mga taga-Barangay Tatalon. Despite na yung roamer ang nakakuha ng kill na yon, they're able to delay si Super Chat naman ng ilang segundo and to deny a little bit more gold. So this will extend at least mas mapapabilis ang pag-farm ni J4 Blades. And that's what we are saying when it comes to Joy, na dapat siya talaga ang mag-i-initiate at dapat siya lagi ang nasa lead if gusto talaga nila nga mag-take over ng game. At medyo mahirapan kasi sila pag medyo pantay lang sila dito nila Super Chat. But right now, nagpaparamdam ng Super Chat, but binibigyan lang niya ng pressure si Pew Pew, like alis ka muna tol. Sakto, ninja pa naman ako, favorite niya, takoyaki. May strat pa lang ginawa dito yung Barangay Tatalon na nag-switch up yung ating XP lane at mid lane, no? Si Vexana at saka Edit. So,
what's the reason about that, pero mukha yata gusto nila i-emphasize yung CC control na ginawa nila dun sa ating first skirmish sa mid lane, no? So, at nagawa naman nila ng ayos, no? Bigyan nila na lang at least spasyo si parang Edit, no, na magkaroon ng a little bit of lead in terms of XP, no? Dahil dun sa pagkakakuha ng kill. Pero ito, obvious, dadakdak pa, hindi maabot yung ating ninang Edit. Here comes Atlas, Mew Mew! Didikit ba ako yung ating tatakbo lang papalayo, pero mukha yata ba yung ating sinarang Edit, Ninang! Bakit naman? Magpapasko pa, kaya ka nawala. Hinuli si Ninang Men ang kanyang mga inaanak, tapos pengi red envelope, good displacement daw, Coach Taz. Ano ko, ito na naman, another team fight na naman yung ating Barangay Rojas na kakagat dito, makikita yung be out of the picture by the hands of Cecilio. At hindi lang yun, 2 kills is punan, may kasama pa turtle at kumukuha pa lang isa. Nakupunan. For Blades, hindi niya yata rin-anticipate ng respeto yung kalakasan ng ating Barangay Rojas, mga chong. Mukha yata pinapatunayan nila, game number 1 lang yun. Game number 1, bigay na raw nila yun sa Barangay Tatalon. Habang si Zero to naman ay binibigyan din ng isa si Jake the Dog, kinakaldagan sila dalawang ng Ninang Edit saka si Ninong Pobius. Ako, delikado yan, pero right now another engage is happening there. Talagang ang palitan lang nila, medyo nakakalam ng konti dito si Zero to, pero syempre primal rata si Jake the Dog at I think makuha niya yung kill. The onward will miss, but then again kinabahan si Zero to ng konti. Konti lang yun, konti lang. I mean, yung malaki kaya mo, pero walang malaking nakakapuwing pare ko. Doon ka sa maliit mapupuwing talaga. At yung ginawa, di parang Jake the Dog, wait, pakakulit eh. Alam mo yun, nakaroon ka eh, talaga makikipagbabaan ka eh. Pero pag mas naging human form ka na, halin na dito. And yeah, and doon yung mga sinasabi natin, expertise talaga ng particular player eh. Nakikita talaga natin kay Jake the Dog na yun, dahil hindi siya basta-basta plus na player lamang na makagamit ng lapu-lapu at one trick lapu-lapu, no? Dahil sa pinakita niya, pinabalas siya doon sa kanila, trade up nila, obvious. And right now, maghahanap ng away talaga yung Barangay Rojas ngayon, ha? True. Pero to continue with your saying na yung maliit lang nakakapuwing, pag malaki naman nakaka-black eye tol. So I think mas okay pa rin yun yung mas malaki. Like talagang durog bungo. Pero kaso si Jeno madudurog din yata. Ako, ito na, response sa Pew Pew. Kaya tayo takayakin natin ang bibigay depensa sa kanyang marksman. Unfortunately for him, he was able to at least escape his death. And Lumen Doom na ba yun? Nakaporma ha? Pero ng turtle pa parating mamaya, tignan natin kung makakaroon ng another fight. Meron ka na, takot na na Cecilion, pero hindi sa dito edit, medyo makunaki yan. Pero okay lang, dahil ang unang tore ay babaksak sa kamay ng ating mga Barangay Rojas. Nakuha nila ang Torre. This is the early startup that Barangay Rojas that we are looking forward to. But ito pa yung Atlas, may nahuli siya sa Sanguine Cross pero nakaangkla na agad ang kanyang thrill body, yung kanyang perfect match. But onward, pabalik dito si Jake the Dog. The knock-up is there. And I think nila pagpa si EG Boy, Primal Rat, masakit, super chance, secure the turtle. But pumapalo si Dahlia Barde. Ito ang gatot kakanya at nakuha pa niya mga crowd control na kailangan at tinaasam niya with a battle of the Guardian mula kay Daria Barde, pero siya ay matitira ni Jero X with a condemn. And tapabalik na lang doon si Dahlia Barde. Jamin is there to secure at least para mag-amba ng kanyang Sanguine Claws and 2 for none favorable sa side ng Rojas. Rojas stepping up their game right now. Yung aggressiveness dito ng Tatalan ay sinasabayan nila, no? Hindi lang tumatalon, lumilipad pa ang Barangay Rojas ngayon, no? Napakainit na labanan natin dito sa ating torneo. At dahil dyan, mga kaibigan, mag-ingay tayo lahat ngayon sa ating venue. At makikita natin, basag na rin yung Torres sa may bottom side. Looking for another fight ng ating mga Barangay Rojas. Sabi yung macro din ng Barangay Rojas, talaga nag-transition na sila dito, but Dahlia Verde is already on the frontline, Coach Tad. So yung ginagawa dito ng Barangay Tatalon is sa from the game number 1, ganoon na rin ang ginagawa ng Barangay Rojas, like they are able to copy the textbook play na ginagawa or strategize ng Barangay Tatalon for now, at sila naman ang kumokontrol when it comes to the map. And I think mas napabilis din ang kanilang map control because sideline pa ang na-push nila. They have much control later on when it comes to the next turtle or the next Lord if ever kung saan siya magi-spawn. So medyo sa side naman ng ating red team, galaw-galaw dahil yung mid lane tower ang kanina dinidepensahan. Pag na-open yan, the Jungle of Joy mati-take over at mako-conquer nga ng Ninja. Hindi pa nga na-open up yung mid lane eh. Inaagawan na siya dito ng mga neutral camps, which is really sad for a core, no? Hindi ka kagad makaka-amp up ng inyong item, madidelay ka na sa XP, madidelay ka pa sa item, and yun na ginagawa nila ngayon. Pero ito, kaya takbaki, walo takayaki yung isa, pero that's a bait mga pare ko. Sa lupa, baka kukuha ilang membro ng ating mga Barangay Tatalon at look at the damage
right now, si 02 ang nag-umpisa. May follow-up pa nakasama at tutuluyan nila ang 2 hanggang 3 membro ng ating team tatalon. Si Piu Piu ay nabitag sa pain na sinetap ni 02. And Dalia Verde with the beautiful avatar of the Guardian. Crowd control from 02, men. It all falls down. That is a beautiful wombo combo if I've seen one. At ang sobrang dinay sila. Nakita mo yung patient ng Super Chad. Hindi siya agad lumabas hanggat hindi nagpaparamdam at hindi masyado mag-overstep dito si Jello X. Then once he is able to be seen, pumasok na siya na i-connect pa niya yung kanyang shadow or yung kanyang clone shadow para madali lang siya makakapag-shadow in doon sa tabi mismo ng kanyang target. And that ultimate lahat nilapag nila, nagpatong-patong, men. Ogi Shadow Kill, Batfist, Avatar of the Guardian, tapos syempre Infernal Pursuit, Dak, damage output, sobrang dami. Grabe, men. One punch, I mean, 1-2 punch na may kasamang uppercut pa, pahibo nung pwedeng sabay, may kasama pang headbutt yun eh. Basta Okay, medyo nawala yata si Coach Tas ng kaunti. Sudi Ayun. konting yung ating team tatalo when it comes to at least formation yung kanila mga sarili, pero ngayon kakaroon na naman ata na another fight, hindi na matutuloy dahil alam na ng team tatalo ng Barangay Tatalon yung respetong kailangan nilang ibigay dito sa ating Team Rojas. Pero ito, another shoutout ulit din at ini-spam na niya eh. Baka magalit eh. Shoutout dito, sabi ni Michael Ong the second, shoutout kay Kagawad Miko Barcial. Oh, shoutout sa'yo Kagawad! Kagawad! Baka naman. Baka naman! Alam mo na, sama ka na dito! Baka naman. Okay naman, pang pizza. Ganun. Ay, sorry. Tero, teka, dumadamba, pre. Hindi nag-edit. Nagkakatitigan lang, pre, ha? Nagkakatitigan lang. Nakakatambay. Nagkakatitigan. Ayan Boy. yung pare nating edit. Hindi nag-edit. Pero grabe sa flicker, no? Ultimate ang cover from Outlast, pero hindi dapat sapat yung damage kayo dahil wala sila may provide na any darts o any damage as of now. Pero kung kaya the third, he will be there o Hogi siya to kill ay nagdyan para lamang sa backline. Sa iba kahit paano may trade-off na naman na naganapit sa 1-4-1 for the both of the teams, pero Rojas pa rin ang merong edge. Yes, sir, man. Pero ang ganda ng huli tana doon ni Piu Piu. Like, finally, we've seen the Atlas performance that we are looking for from Barangay Tatalon. But naunaan kasi sila dahil sobrang kunat nila Dalia Barde at 02, kaya sobrang tagal nila mapitas to. And that vengeance placing is beautiful. Ay talagang bumabalik lang yung damage nila eh. Dahil ang ginawa pa dito ni Super Chad is malalim yung kanyang pasok sa backline. Like dito pa siya nakapatay sa inhibitor tower mismo. Doon pa talaga siya napunta, kaya hindi rin siya nakapag-provide ng additional damage to take down sila Jake the Dog. But at least they have a 1-for-1 trade-off at hindi naman sila masyado na shutdown dito, especially si 02. Well, I'd say about that, kasi medyo palaki na ng palaki yung ating lead coming from the side of Team Rojas. Pinapatunayan talaga nila na may tira sila, men. Kasi, men, doon pa lang sa aspeto na nagkakatitigan kayo, napapangaramdaman kayo. Alam niyo na agad na may setup yung kalaban, eh. Yung confidence level mo na tatapatan namin yung setup na gusto niyo gawin, na-anticipate namin eh. And able to at least pull off din yung gusto nilang gawin. Not to mention that si Piuto kahit paano nakapag-plate ang TikTok, napakaganda doon, pero mukha ito mahuhuli. Dito si Super Chad, ako po, mabibigyan yung ating ninja ng Konoha. At ito na yung rest back sana ng ating mga taga Rojas, pero meanwhile on top side, yung ating Lord is bridging in on to the top side. At mukha ito nakapalitan tayo ng ating camera dito habang nangyayari yung mga ganapan sa baba, mabibigyan dito isa membro ng ating team tatalong out to the lower grounds, but yung ating upper side right here, we're gonna be finishing the tower. Little bit na lang makukuha na sana, pero takbo na muna tayo sa base, mga tol. Wow, takbuhan mo na malala. Oh shit, like once again able to grab the kill naman doon at least, pero I think that was a little bit overstepping din sa sa side ng ating Barangay Rojas And literally, right now, medyo nagko-collapse yung formation din ng ating Rojas. Hindi nila masyado makapag-decide for themselves kung ano yung uunahin nila. Would be, actually maganda. It's a buy time. Kahit pa paano. Ang problema lang dito, hindi nila masyadong nakapitalize ng Barangay Rojas kasi hindi nila nabahasag yung tower do stop side. Ngayon, yan yung pinaka-focal point na gusto nilang puntahan later on dahil naka-angkla na rin o naka-abante na yung kanilang minions onto the top side. So, they're gonna be looking forward to play onto that part kasi any needs necessarily makakuha sila ng isang kill dito, mau-open up agad yung base ng ating mga team tatalon.
Kaya ngayon na nga, mukha yata ihahanap pa natin ang mangyayari dahil magkakaroon na ng panibagong bakbaka dito sa may bandang mid lane. Hindi nga lang matutuloy. Tamang titigan lang ulit yung dating dalawang teams dito. At ang mga contenders natin, mainit sa dance floor, parang Yendy. Oo, at ang hirap naman doon kasi dito is, ito na yung moment din na pwede rin makapitas at magkaroon ng possible comeback yung barangay tatalon. So, ito yung moment nila na, okay, if we are going to find one kill, uumpisahan natin doon and we are slowly coming back into the game. Malaking bagay sana to kung na-secure yung tower doon, 1 pixel na lang sana pero hindi pa rin sila nakakuha ng lead sa map, hindi pa sila nakakuha ng enhance na minion wave, so kailangan mo na respetuhin nila. At si Jello nagkaka-item na kaya binibitawan na rin ni Super Chat despite na ang laki ng lamang niya. Dito sa there are 2 levels ahead. That is still a Moscow map, papalayuin ka lang yan tapos yun na yun. Oops, teka lang. Nagkaroon tayo ng... Saglit muna. Break ka. Hindi, joke lang. Saglit lang, nagkaroon tayo ng bit of pause na naman, men. Kung saan na yung exciting part, sayang, pre. Medyo nandun na tayo sa exciting part eh. Pero alam mo talaga yung animation ng skin ng Moscow, pag gumahampas, parang ang sakit eh. Oo. Ang ano nun ang annoying din at lalo na sobrang bilis na top speed kaya bigla ka na lang din malulusaw pag naramdaman ka. Lalo na yung kanyang first skill din na bumibilis na top speed niya pag nakakapag-blink out siya or parang nag-step siya or something. So, yun yung nakakatakot din eh. Pero we had some force here onto this game. At saktong-sakto, nag-Ogi Shadow Kill dito si Super Chad doon kay Jello. Tapos, dapat ready sila pareho eh. Tapos tingnan mo rin sa mapa natin, hindi ko lang masi-search up ngayon but meron din kumpulan doon. 2 play ang sineset-up ng Barangay Rojas from the jungle side of the red team. Tapos dito naman sa bandang taas para at least makapag-take over din sila ng fight before the Lord contest will be started up. And medyo troublesome doon, no, for the both side. Anything can happen in a couple of while dahil nag-uumpisa na, nag-engage na yung bawat members natin for the both side of the team. So whoever, the better fingers, ayan. Sino yung better Tama. fingers talaga sila yung pwede talagang manaig dito sa laban na to. Not to mention, like what yung sinabi mo kanina, Ogi Sharik kill was already been cast. At meron na mga videos doon, pwede ko pahati. The problem is, kung mako-condemn ka agad to ni parang nating Angelo, no? Dahil pabilisan talaga ng pindot dito pagka natapos yung post timer natin. At kung sakasakali may outplay tayong makita, kasi syempre yung momentum mo medyo babaksak eh. You're on to the momentum talaga na gumawa. And then, biglang magpapopost. Grabe pre, ang sakit sa loob. Sakit talaga. Ayun, I think hindi usually pag may post, hindi ka magpo-post sa game or sa clash mismo. Like, there are certain moments lang na pag idle lahat ng mga play, walang contest or wala namang teamfight na nangyayari. So, yun, very unfortunate lang. Baka nagkaroon talaga ng sobrang lagging din on the part sa ating or maybe ako. Pero titignan ko naman, kanina medyo umuubo ang ating internet connection. Pero ngayon is okay na. But again, shoutout ulit dito sa ating mga viewers on our comment section. Nagre-reach out na tayo ng 135 viewers sa ating Facebook Live. Plus, syempre, yung mga tao pa dyan sa venue natin. And sabi dito ni Dexter Vinoya, shoutout. Well, Boss Jomar Caduco, shoutout sa'yo. Kamusta, boss? And sabi naman dito ni